Samantala, tapos na ang klase ni Edward at palabas na siya ng classroom nang harangan siya ni Ana sa pinto. Edward, gala muna tayo sa labas. Ha? Ay, baka gabihin na naman ako. Pagkagalitan na naman ako ni nanay. Tsaka, hindi ka ba napagod? Buong araw tayong tutok sa klase Magpahinga ka na lang muna. Kailangan mo rin yun. Sambit ni Edward at sinabit na ang bag sa kanyang balikat. Ang boring sa bahay. Wala akong magawa kundi ang magbabad sa TV. Nakabusangot na tugon naman ni Ana. Oh, ang cool kaya noon. Walang ginagawa, kakain lang at manonood ng TV. Saad ni Edward at lumabas na ng classroom. Sinabayan naman siyang maglakad ng dalaga. Bumaba sila ng hagdan at nakasalubong si Miss Barreto. Magandang hapon po, ma'am. Bati ng dalawa. Magandang hapon din sa inyo. Pauwi na ba kayo? Opo ma'am. Pagod na Tugon naman ni Edward. Ganun ba? O siya, mag-ingat kayo sa pag-uwi ha. Huwag nang gagala-gala sa kung saan-saan. Mahirap na. Bilin pa ni Miss Barreto. Tumango lang ang dalawa at tumuloy naman ang guro. May aasikasuhin pa daw itong mga papeles sa faculty room. Oh, narinig mo ang sabi ni ma'am, di ba? Diretso uwi na raw. Wika ni Edward habang bumababa sila ng hagdanan. Ngunit bigla na lang itong nagulat nang kurutin siya ng dalaga. Aray! Bakit mo ako kinurot? Muntik nang madulas si Edward. Mabuti na lang at napakapit siya sa railings ng hagdan. Tawa naman ang tawa si Ana sa nangyari. At natutuwa ka pa talaga dyan ha? Masugit na tinalikuran ni Edward si Ana. Dali-dali itong bumaba ng hagdanan. Uy, engot! Hintayin mo ako! Sigaw ni Ana at hinabol ang binata. Pagdating sa hallway, ay hinablot ni Ana ang braso ni Edward. Nagulat naman si Edward sa ginawa ng dalaga. Uy, ano bang ginagawa mo? Namula si Edward sa hiya. Pinagtitinginan na sila ng ibang mga estudyante. Pero pasimple lang ngumiti si Ana at hindi ito pinansin. Uy, ano ba? Bitawan mo ako. Nagpupumigla si Edward. Bakit? Nahihiya ka? Nagpapakyut pa ang dalaga habang hinihigpitan ang pagyapos sa braso ni Edward. Hindi naman sa ganon. Kaso, nakakailang Hindi ako sanay sa ganito. Paliwanag naman ng binata. Di masanay ka na ganito tayo. Saad ng dalaga. Ala, magjowa ba tayo? Nakataas ng kilay ni Edward. Bakit? Hindi ba halata? Seryosong sabi ni Ana. Halata ang ano? Nalito naman si Edward. Hay, ewan ko sa'yo. Ingot ka nga talaga. Biglang tinanggal ni Ana ang kamay sa braso ni Edward at tumakbo ito papalayo. Uy, Ana! Sandali lang! Habol niya sa dalaga pero ang bilis nitong tumakbo. Tila wala na itong pakialam kung sino man ang mabangga niya. Basta makalayo lang agad. Napasampal sa noo niya si Edward nang mapagtantong mukhang nasaktan niya ang damdamin ng dalaga. Ngunit hindi naman niya intensyon na gawin ito. Nagtaka lang siya sa ikinikilos ng dalaga dahil tila ba sumusobra na ang paglalambing nito. Sa pag-ikot-ikot niya sa oval ay natuntun niya ang dalaga na nakaupong mag-isa sa bench sa may lilim ng isang puno. Nakatanaw sa malayo at halatang malungkot. Dahan-dahan niya itong nilapitan at naupo sa tabi nito. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Wika ni Edward habang hinahabol ang sariling hininga. Masyado siyang napagod sa paghahanap sa dalaga. Bakit po pa ako pinuntahan dito? Umuwi ka na lang sana. Sambit ni Ana. Mukhang masama pa rin ang loob nito.
Tignan mo tong taong ito. Nag-aalala na nga ako. Nagsusungit pa. Napakamot ng ulo si Edward. Ang engot mo kasi. Hinampas siya ni Ana sa braso. Wow ha, kasalanan ko pa talaga. Biglang tumaas ang isang kilay ng dalaga. Kinabahan naman si Edward. Biro lang. Tara na, uwi na tayo. Aya ng binata. Ayoko pa ngang umuwi eh. Pagmamatigas ni Ana. Ha? Anong gagawin mo dito? Magmumukmuk hanggang sa humupa ang sama ng loob mo? Saad ni Edward. Baliw ka? Wala akong sinabing ganun. Tugon naman ang dalaga. Hindi na rin pala ako uuwi. Dito na lang tayo. Sasamahan kita hanggang magdamag. Akala mo hindi ko kayang gawin yun? Pagmamayabang pa ng binata. Sus, baliw ka na nga. Engot ka pa. Masungit na sabi ni Ana. Pero ang totoo ay natouch ito sa sinabi ni Edward. Bakit ba lagi mong sinasabing engot ako? Hindi naman ako sobrang bobo sa mga klase natin, di ba? Pero sa halip na mainis ay natawa na lang si Ana. Napakunot naman ang noo niya si Edward. Nagtataka na siya sa dalaga. Kanina lang ay galit ito. Pero ngayon, parang baliw na tumatawa. Parang sinapian ng kung anong nilalang. Hay, napakaengot mo talaga kahit kailan. Tara na nga, labas na tayo. Sabay hinawakan siya ni Ana sa kamay. Pero imbes na magreklamo, ay sumunod na lang si Edward. Natatakot siya na baka magalit na naman ito. Pagkalabas ng university, ay muli siyang inaya ng dalaga na kumain sa paborito nilang turo-turo. Bagamat nahihiya ay wala nang nagawa si Edward kundi ang sumama na lang ng kusa. Dinala uli siya ni Ana sa isang street vendor na nagluluto ng mga fishball nang mapansing wala sa pwesto ang batang nagtitinda ng balot. Kuya, 2 baso nga po, tsaka 2 juice na rin. Salamat. Sabay nakangiting iniabot ni Ana ang bayad sa lalaking vendor. Mahaba ang buhok ng lalaki pero may suot na sombrero. Mukhang nasa mid-40s pa at may kaunting bigote. Katamtaman lang din ang laki ng katawan. Yung may dugo po ba? Nagtaka si Edward sa tinura ng lalaki. Mahina lang ito pero dinig ni Edward. Liban kay Ana na busy pa sa pagbabalik ng pitaka sa bag niya. Tinignan ni Edward ang mata ng lalaki. Subalit mabilis itong umiwas at nag-focus sa pagluluto ng fishball. Kuya, ano yung sinabi niyo uli? Dugo? Ani Edward. Ha? Wala naman ako natatanda na may sinabi akong ganun ah. Nagkunyaring nagtataka ang lalaki kay Edward. Sabi mo po, dugo eh. Sambit uli ni Edward. Ha? Wala naman ako sinabing ganun. Ang sabi ko, kung lalagyan ba natin ng sauce? Wala akong sinabing dugo. Nakangiting paglilinaw pa ng vendor. Pero sigurado si Edward sa kanyang narinig. Hindi siya maaaring bulahin ng lalaki sapagkat matalas pa ang kanyang pandinig at hindi siya maaaring magkamali. Dinig na dinig niya mismo ang sinabi ng lalaki at ngumisi pa ito ng nakakaloko kay Ana matapos iyon sabihin. Uy Ed, ano bang sinasabi mo dyan? Wala naman ako narinig na ganun na. Ayos ka lang? Pagtataka ni Ana, tinignan ni Edward ang lalaki pero seryoso lang ito na nakatitig sa kanya. Binaling niya ang pansin kay Ana. Oo, ayos lang ako. Sigurado ngang nagkamali lang ako ng dinig, pasensya na. Nakangiting napakamot ng ulo niya si Edward. Humingi ka nga ng tawad. Uwi ka naman ni Ana sabay nguso sa lalaki. Napataas tuloy ng kilay si Edward. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Bulong ni Edward. Kasi ang bastos mo. Kung ano-ano binintang mo sa lalaki. Tugon muli ng dalaga. Ako pa ang bastos? Napakunot ng noo si Edward. Sige na.
pakiusap pa ng dalaga. Nako, wag na. Ayos lang sa akin yun. Ito na nga pala ang order nyo. Enjoy your meal. Nakangiting inabot ng lalaki ang 2 set ng fishballs kay Ana. Tapos inabot naman din niya kay Edward ang 2 juice. Salamat po kuya. Nakangiting wika ni Ana. Walang anuman, balik uli kayo. Nakangiting tugon ng lalaki. Pinagmasdan lang nito ang pag-alis ng 2. Nakangiti ito pero masyadong matalim ang titig sa binata. Naghanap ng pwesto ang 2 kung saan kakainin ang fishballs na kanilang binili. Nakakita si Ana ng bakanting bench sa gilid ng bangketa. Dali-dali itong tumakbo papunta roon na siya namang sinundan ni Edward. Medyo mausok ang pwesto na iyon pero wala itong kaso sa 2. Sanay na kasi silang kumain sa mausok na lugar. May nagtitinda ng barbecue sa tabi kaya napupunta yung usok sa kanila. Pero mabango naman ang usok na tinatangay ng hangin kaya hindi gaanong nakakasulasok sa ilong. Tinapunan muli ni Edward ng tingin ang lalaki pero nagulat siya nang wala na ang vendor sa gilid ng sidewalk. Hinanap niya ito sa paligid ngunit naglaho na ito ng parang bula. Masama ito, bulong ni Edward sa sarili. Napansin niya na lalantakan na ni Ana ang fishballs. Tinabig niya ang kamay ng dalaga at tumilapon ang buong set sa daan. Uy, Edward, anong ginawa mo? Pagtataka ni Ana. Ay, pasensya na. Nahilo ako eh. Palusot ni Edward. Hay, sayang naman yun. Natapon lahat. Naiiritang sabi ni Ana. Pero ngumiti lang si Edward. Napansin ng dalaga ang vendor na nag-iihaw ng barbecue. Kaya medyo nawala ang inis nito. Tumayo na lang ito para bumili ng kakainin nila. Oh, kainin mo na yan. Baka lumamig pa. Bibili lang ako ng barbecue. Gusto mo rin ba? Tanong pa ni Ana. Nako, hindi na. Ayos na ako rito. Salamat na lang. Tanggi naman ni Edward. Tumango lang ang dalaga at lumapit na sa nagtitinda ng barbecue. Habang namimili ito ng iihawin, ay sinuri naman ni Edward ang fishball na tinda ng lalaki. Tinignan niya ito ng close-up sa mata. Ngunit nagulat siya nang maya-maya ay biglang nagbago ang fishball para itong natutunaw na ice cream at sa hindi malamang dahilan ay biglang nagsilitawan ang maliliit na uod sa loob ng fishball. Gumagapang ito papunta sa daliri niya. Dala ng pandidiri ay naitapon kaagad ni Edward ang fishball sa basurahan sa tabi niya. Lintik, ano yun? Bakit may ganon? Pagtataka ng binata, chinek niya ang juice na nabili. Nang may lumutang na mata na gumagalaw sa loob ng supot, tinapon niya ito kaagad sa basurahan. Sino ba ang lalaking yun? Hinanap niya muli ang lalaki, pero wala na talaga ito sa pwesto. Dumating bigla si Ana na nakakunot ang noo. Tinapik niya si Edward sa balikat, kaya halos mapatalon ito sa gulat. Diyos mio, ginulat mo naman ako. Napahawak pa sa dibdib na si Edward habang naghahabol ng sariling hininga. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Pagtatakang tanong ng dalaga. Ay, wala naman. Maikling sagot ni Edward. Oh, nasaan na yung pagkain mo? Naubos mo na agad. Kaya pala gulat na gulat ka eh. Saad ni Ana. Oo, bigla ako nagutom eh. Pati yung juice, wala na rin. Pasensya na. Nahihiyang napakamot ng ulo si Edward. Hay, okay lang yun. Tara, saluhan mo ako dito. Marami naman ito binili kong barbecue. Hindi ko rin ito mauubos. Aya pa ng dalaga. Pero tumanggi na si Edward at nagdahilan na lang na busog na siya. Makalipas ng ilang minuto ay nagpasya na ring umuwi ang dalawa. Hinatid ni Edward sa sakay ng jeep si Ana
bago siya nagpasyang umuwi. Pagkaalis ng jeep ay dumiretso na siya sa pag-uwi. 5:00 na ng hapon at mukhang uulan pa. Naglalakad lang mag-isa sa gilid ng kalsada si Edward nang maramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Nilingon niya ito pero wala siyang nakita na kahit sino mang tao na nakasunod sa kanya. Walang ibang tao sa sidewalk maliban sa kanya. Maraming puno sa paligid pero wala naman siyang napapansin na nagtatago rito. Tinuloy niya ang paglalakad hanggang sa maramdaman niya na may sumusunod na naman sa kanya. Muling napalingon si Edward, subalit wala uli itong nakita. Ang nakakapangilabot ay nararamdaman niya ang mga yabag nito. Pero nakapagtatakang wala naman talagang tao sa paligid. Lingid sa kaalaman ni Edward ay ginagamitan siya ng tagabulag ng nilalang na sumusunod sa kanya para hindi niya ito makita. Kaya malaya ang nilalang na nakakasunod sa kanya. Bagamat hindi nga niya nakikita ay nararamdaman naman ng binata ang mabigat na presensya nito. Pakiramdam niya ay nasa likod niya lamang ito na parang aninong nakabuntot. Lumihis ng nilalakaran niya si Edward at nagpunta sa malubak na bahagi ng daan. Subalit nakabuntot pa rin ang nilalang sa kanya. Dinig na dinig niya ang mga batong tumatalsik sa likod niya na nasasagi nito. Huminto si Edward at tinignan ang paligid. Napapaligiran ng mga talahib ang buong lugar at malayo na ito sa kalsada. Walang ingay na maririnig sa paligid maliban sa ugoy ng hangin at mga tunog ng mga insekto at palakang nagsisimula ng magsisulputan sa gabi. Alam kong nandito ka lang. Bakit mo ako sinusundan? Ano bang kailangan mo sa akin? Matapang na tanong ni Edward. Naghintay siya ng ilang minuto, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Kundi malamig na simoy lang ng hangin na dumaan sa kanyang harapan. Dahil dito ay nanlamig na ang buong katawan ni Edward sa takot. Kung kaya't dali-dali itong napatakbo papauwi ng kanilang bahay. Pagkaalis ni Edward ay saka naman lumitaw ang nilalang na kanina pa nagmamanman sa kanya. Nakangiti itong nakatanaw kay Edward habang tumatakbo ng matulin. Hindi nagtagal ay naglaho rin ito agad na parang bula matapos mawala sa paningin ang binata. Samantala, nakarating naman sa gitna ng talahiban sina Raymond at Francis sa pagpupursiging makahanap ng clue sa lugar. Tinatanaw ni Francis ang malawak na maisan sa may di kalayuan, habang sinisiyasat naman ni Raymond ang buong lugar. Nakahanap pa ito ng mga bakas na naiwan, ngunit may isang bakas ng paa na hindi niya sigurado kung galing ba ito kay Benjo. Malaki ang sukat ng paa at medyo payat ito. Sa tansya ni Raymond ay mukhang galing ito sa babae. Ngunit ano naman ang ginagawa ng babaeng iyon dito sa ganitong klaseng lugar? Kasama ba itong napadpad ni Benjo sa lugar na iyon o sadyang sinusundan nito si Benjo dahil may kung ano itong bala? Base sa makikitang mga bakas ay masasabing nakatsinelas lang ang babae dahil hindi gaanong nakabaon ang mga footprint sa lupa. Kumpara kay Benjo na baon ang sapatos nito. Nakalubog ang unahan ng sapatos ni Benjo, kaya naisip ni Raymond na malamang tumatakbo si Benjo dahil hinahabol siya ng babaeng iyon. Subalit ang nakapagtataka dito ay malayo ang pagitan ng mga footprints. Kaya indikasyon lang na mabagal lang ang pagbuntot ng babae kay Benjo. Dito na napagtanto ni Raymond na marahil ay may hindi magandang nangyayari dito at naisip din niyang nahaharap sa panganib ang kanilang kaibigan. Ano bang ginagawa natin dito? Tanong pa ni Francis. Tumahimik ka nga, nag-iimbestiga ako. Saway ni Raymond. Wow ha, nagpapaka-detective ka na ba ngayon?
Daig mo pa si Detective Conan sa pormahan mong yan ngayon. Oh, teka, baka naman nagpi-feeling Sherlock Holmes ka na rin. Tigilan mo ako sa mga pakulo mong yan. Mahina ka pa naman pagdating sa math. Biro ni Francis sa kaibigan. Hindi naman sumagot si Raymond at pinandilatan niya lang ng mata si Francis. O sige, tatahimik na. Sabay taas ni Francis ng kamay. Nagpatuloy si Raymond sa pagsisiyasat habang sinusundan pa rin ang mga bakas. Pero nagtaka siya nang bigla na lang nawala ang footprint ng babae na sumusunod kay Benjo. Hinanap niya ito sa paligid, pero tanging bakas na lang ng mga paa ni Benjo ang makikitang patungo sa gubat. Teka, bakit nawala? Pagtataka ni Raymond. Ano ba kasing hinahanap mo dyan? Alam mo, Mon, hindi naman makakatulong yan sa atin. Kasi kita mo naman, sirang-sira na ang mga bakas dahil sa ulan. Paano mo pa mahanap niyan si Benjo? Saad ni Francis. Mas madaling maghanap sa mga ganitong uri ng detalye dahil kadalasan dito mo makikita ang ilang nakabalot na misteryo. Magsumikap ka rin kasing mag-aral para may laman din yung kukote mo. Hindi yung puro umuusok na bato lang. Tugon naman ni Raymond. Nagpatuloy ito sa pagsunod sa mga naiwang bakas ni Benjo na mukhang patungo na sa kakahuyan. Palubog na ang araw kaya medyo natatakot na si Francis. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpupursigi pa rin si Raymond na mahanap ang nawawala nilang kaibigan. Gayong balitang-balita naman sa school na dinukot ito ng mga rebelde. Ano pang silbi ng paghahanap nila kung nasa kamay naman ito ng mga kidnappers? Sinasayang lang nila ang panahon nila dito. Magpapakapagod lang sila sa wala sa bandang dulo nito. Uy, Mon, uwi na tayo. Kumagabi na oh. Ayan ni Francis. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka mag-isa mo. Basta ako, tutuloy pa rin ako sa paghahanap kay Benjo. Kahit na maganda kuba-kuba pa ako dito. Parang kapatid na natin siya. Kaya nag-aalala ako kung ano nang nangyari sa kanya ngayon. Hindi mo ba naiisip yun? Hindi agad nakapag-react si Francis sa tinura ng kaibigan. May punto ito sa lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya nakaramdam siya na kaunting hiya dito. Sa halip na mag-alala din siya, ay kung ano-ano pa ang mga sinasabi niya na pawang walang katuturan. Sinundan niya ang kaibigan nang tahakin nito ang landas na binabagtas ng mga bakas. Sa paglalakad nila ay nakatagpo sila ng kawayanan sa loob ng kagubatan. Nakakalat lang ang mga bakas ni Benjo at makikita pumasok ito sa kawayanan. Bagamat natatakot ay pinasok pa rin ito ni Raymond dahil naniniwala siyang may kung anong bagay siyang matatagpuan rito. Nagsimula itong galugarin ang buong paligid at sa hindi kalayuan ay natagpuan niya ang isang matulis na kawayan. May bakas ito ng tuyong dugo pero hindi niya tiyak kung ilang araw na ito. Hindi rin siya sigurado kung dugo ba ito ni Benjo dahil medyo nangingitim na ang kulay nito at masyado nang masangsang ang amoy. Sa palagay ko, galing ito sa babae. Sambit ni Raymond. Paano mo naman nasabi? Tanong naman ni Francis. Wala, kutob ko lang. Pero siguradong nakatakas siya sa babae. Nakikita mo ang mga kawayan na yun? Sabay turo ni Raymond kay Francis. Sa mga kawayan sa dulo na nakahanay na parang sinadyang paghiwalayin. Ano naman ang kaugnayan niyan kay Benjo? Tanong pa ng nalilitong si Francis. Hindi sumagot si Raymond. Bagkus ay lumapit lang ito sa kawayanan at sinuri ng mabuti. May kasamang puwersa ang pagbuka dito. Mukhang nagmamadali si Benjo na makalabas at sa tingin ko, hindi lang dahil sa... Napatigil sa pagpapaliwanag si Raymond nang may mapansin siyang isang bagay na nakaipit sa mga nag-uumpukang bato. Kinuha niya ito at nanlaki ang mga mata niya
nang malamang sapatos ito ni Benjo. Kay Benjo to ah. Gulat din na reaksyon ni Francis. Ha! Sabi ko na nga ba? Alam ko nandito lang siya. Malapit lang siya rito. Tara, hanapin natin. Mabilis kumilos si Raymond na dala ang sapatos at muli niyang ginalugad ang kasukalan ng kawayanan. Nakangiti pa ito habang sinusundan ang mga naiwang bakas ni Benjo sa lupa. Wala namang magawa si Francis kundi ang sundan na lang ang kaibigan kahit alam niyang masyado ng delikado ang ginagawa nila. Sa kabilang dako naman, sabay na hinila sa mga kulungan sina Commander Jaguar at Benjo. Magkadikit ang dalawang seldang ito pero magkahiwalay naman silang ikinulong. Kinandado agad ni Piping Tambak ang mga ito matapos maipasok ang dalawa. Sinubukan pang magmakaawa ni Benjo, subalit tinadyakan lang ito ng higanting lalaki. Tumalsik si Benjo sa pader at halos hindi ito makahinga dahil sa bigat ng paa ng lalaking iyon. Nag-aalala naman na nilapitan ni Commander Jaguar si Benjo para alamin kung ayos lang ba ito. Kaya nga lang hindi niya ito maabot dahil medyo malayo ang distansya niya sa pwesto ni Benjo. Gawa sa hawlang bakal ang pinagpiitan sa kanila. Kaya naman, imposibleng masira ito sa pagbalya lang. Nakaramdam ng galit ang leader. "Sira ulo ka, Pepe! Pati bata pinapatulan mo!" Galit na kumpronta ni Commander Jaguar kay Piping Tambak. "Pasensyahan na lang tayo, Commander. Napag-utusan lang. Di bale, masasanay ka rin naman dito sa katagalan. Sa ngayon, magpahinga ka muna." Sagot ni Piping Tambak. "Pinuno, kung ako lang sana ang ginawa mong right hand, malamang magbabago pa ang isip ko. Kaso, alalay lang talaga ang tingin mo sa akin eh. Kaya naman, alipin na rin ang turing ko sa'yo ngayon." Sabat naman ni Daga. "Pakawalan nyo kami rito, mga siraulo kayo!" Sigaw ni Commander Jaguar at nagpupumiglas na sirain ang pinto. "Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalabas diyan, Commander. Maliban na lang kung luluhod ka kay Maestro at magmamakaawang pakawalan ka niya." Tawa pa ni Daga. "Pag nagkaroon ako ng pagkakataong makalabas rito, ikaw ang uunahin ko. Tinitiyak ko sa iyong tanggal yung malalaking ngipin mo sa harapan, peste kang daga ka." Gigil na gigil si Commander Jaguar habang sinusubukang abutin si Daga. "Di mo matatanggal to, Commander. Mas matibay pa to sa mouthpiece. Kung ako sa iyo, alalahanin mo na lang kung paano ang tamang pagluhod kay Maestro para mabigyan ka ng parol. Para makalaya pala." Pang-aasar pa ni Daga at umalis na sila ni Piping Tambak. Napasuntok na lang sa pinto ang Commander na walang magawa kundi ang manggalaiti lang sa gali. Kung may solusyon lang sana siyang maiisip upang makatakas sa lugar ay gagawin niya na. Kaso tila wala siyang mahanap na paraan para makalabas sa lugar na iyon. Masyado iyong kulob at mukhang tagong-tago. Kakaunti lang din ang hangin na pumapasok sa loob, kaya hirap din siyang huminga ng maayos. Sinuri niya ang buong paligid nila at dito niya napag-alamang nasa loob sila ng yungib o kuweba. Tanging sulo lang na nakasabit sa mga dingding ang nagsisilbing liwanag nila. Walang maririnig na ingay maliban sa mga paniki na nakalambitin sa kisame. Hindi niya pa napapasok ang kuwebang ito pero nakatitiyak siyang malayo ito sa kampo nila. Malamang ay nasa bahaging kanluran lang ito ng bulubundukin ng San Antonio dahil nararamdaman niya ang pag-agos ng tubig sa bukal na nagmumula sa tuktok ng bundok na bumababa sa batis. Napaungol si Benjo. Nilapitan naman agad ito ni Commander Jaguar para alamin ang lagay nito.
Ayos ka lang ba, bata? Nag-aalalang tanong pa ng commander. Ayos lang po siguro. Mahinang tugon ni Benjo. Alin ang masakit sa'yo? Usisa pa nitong muli. Yung likod ko po. Aray! Hiyaw pa ng binata dahil sa sakit. Alika, lumapit ka dito. Hihilutin natin. Baka napalakas ang pagkakabangga ng likod mo sa bato, kaya sumasakit yan. Alika, lapit ka rito, ayusin natin. Sambit ni Commander Jaguar. Sumunod naman kaagad si Benjo. Sumandal ito sa may gilid ng kulungan para maabot ni Commander Jaguar ang kanyang likod. Dahan-dahan ang hinawakan ng commander ang spine sa buto ni Benjo. Kasunod nito ay hinimas ito pataas hanggang sa nakapa ang namumukol na bahagi ng likod. Maliit lang ito, subalit alam niyang magiging delikado ito kapag hindi naagapan. Dahan-dahan niya itong pinisil sa kahinimas. Pinaikot-ikot niya ang mga daliri sa gilid ng bukol. Pagkatapos ay saka pinihit pakaliwa ang balakang. Napasigaw sa sakit si Benjo, pero gumaan din naman agad ang pakiramdam nito matapos maisaayos ang nalisang buto. Pinagpawisan lang ito ng kaunti dahil sa tindi ng hilot na ginawa ng commander. Humarap ito kay Commander Jaguar upang tanungin kung saan sila dinala ng mga rebelde. Pero umiling lang ng bahagya si Commander Jaguar dahil maging siya ay hindi niya rin alam kung saan sila eksaktong naroon. Malakas ang paniniwala niyang nasa bahagi ng kabundukan pa rin sila ng San Antonio, kung saan pawang mga punong kahoy lamang ang nakapaligid. May tsansang makatakas din sila kapag gumawa sila ng ibang paraan. Subalit hindi pa gaanong kabisado ni Commander Jaguar ang lugar na ito at ang pasikot-sikot, kaya tiyak niya na mahihirapan silang makalabas dito ni Benjo. Lalo na at mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga dating tauhan ni Commander Jaguar. Siya rin ang nagturo kung paano ang tamang pagbabantay, kaya mahihirapan siyang lansihin ang mga ito. Malamang nga ay nakapwesto sila ngayon sa bawat sulok ng kuweba upang magbantay sa lahat ng oras. Samantala, naglalakad ng mag-isa si Mang Ruben na tatay ni Edward sa gilid ng daan habang bitbit ang pasalubong nito para sa pamilya. Wala nang nagdaraang tao sa labas at kaunti na lang din ang mga bumabiyahing sasakyan dahil sa gabi na at mukhang uulan pa dahil sa makulimlim na kalangitan. Habang naglalakad ay may kung anong nararamdaman si Mang Ruben na kakaiba. Parang may taong sumusunod sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Subalit ng lingunin niya ay wala naman siyang nakikita. Hinayaan na lamang ito ni Mang Ruben at inisip na baka mga katrabaho niya lang ito na pinagtitripan siya. Nagpa siya itong tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada upang lumiko sa isang kanto kung saan mararating na niya ang kanilang barangay na may layo din ng ilang metro. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pagtawid ay biglang nagulat si Mang Ruben nang isang hindi matukoy na nilalang ang bigla na lang sumulpot at hinampas siya sa ulo. Sa lakas ng pagkakapalo nito ay umikot ang paningin ni Mang Ruben at nahihilo itong napaluhod sa kalsada. Nang medyo makarecover na siya ay tinignan niya kung ano o kung sino ang gumawa noon sa kanya. Pero laking gulat niya nang mapatingin siya sa itaas. Tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang na may kalahating katawan. Sa gulat ni Mang Ruben ay nanigas ito ng ilang segundo sa gitna ng kalsada at hindi siya makakilos na para bang nakuryente. Dahil sa mga nakahanay na street lights ay kitang-kita niya ang pagmumukha ng nilalang. Isang manananggal na may nakakatakot na itsura. May matatalim na ngipin at nanilisik na mga mata. Mahahaba ang mga kuko nito at napakalapad ng pakpak.
May tumutulong maliliit na dugo sa nahati niyang katawan habang nakasabit ang mga laman loob sa katawan nito. Bukod rito ay kitang-kita rin ni Mang Ruben ang itsura ng aswang na iyon. Nakilala niya ito kaagad dahil ito lang naman ang asawa ng amo niya. Totoo nga ang sabi ni Mang Gusting na isang ang aswang ang asawa ng amo nila. Subalit ang pinagtataka lang ni Mang Ruben kung bakit siya inaatake ng manananggal na iyon. Hindi kaya nalaman na nitong alam na nila ang sekreto nito o marahil natsyempuhan lang siya mag-isa kaya siya sinugod ng walang pag-aalinlangan. Pero sa hilatya ng mukha ng manananggal ay halatang galit na galit ito kay Mang Ruben. Marahil nga ay intensyon talaga siyang patayin nito at hindi lang basta nagkataon na nadaanan siya. Matapos makarecover ni Mang Ruben ay tumayo siya at matapang na hinarap ang manananggal. Nakatirik lang ito sa ere habang pinapagaspas ang malalaking pakpak. "Anong kailangan mo sa akin?" tanong ni Mang Ruben. "Nakita mo na ang totoong itsura ko. May dahilan pa ba para buhayin kita?" Sarkastikong sagot ng manananggal. "Mawalang galang lang sa iyo, Ma'am Gomez, ha? Pero hindi rin ako ganun kadaling patayin. Sa totoo lang, wala akong ginagawang masama sa iyo. Kaya bakit mo ito ginagawa sa akin ngayon?" Tanong ni Mang Ruben na gustong alamin ang rason kung bakit siya inatake ng may bahay ng amo niya. "At may gana ka pa talagang malaman, no? Mamamatay ka rin naman," sagot ni Mrs. Gomez. "Ano, nagkataon lang ba na nandito ka? O sinusundan mo talaga ako hanggang dito?" Kasunod na tanong ni Mang Ruben habang lihim na iginagala ang mga mata upang maghanap ng pamalo o kahit anong magagamit niyang panlaban sa manananggal na iyon. Mula sa gilid ng kalsada ay may napansin siyang isang sanga ng punong kahoy na nakahambalang. May tulis ito sa bandang dulo na siyang perpektong gamitin bilang sandata laban sa aswang. Ngunit sa layo ng distansya nito ay may hirapan siyang abutin ito nang hindi nasasakmal ng manananggal. Bago pa siya makalapit dito ay pihadong nadagit na siya nito o kaya natusok na siya sa katawan. Kaya naman habang hindi pa ito umatake ay nag-isip ng paraan si Mang Ruben kung papaano niya malalansi ang aswang na iyon. "Ikaw talaga ang pakay ko, alam mo ba yon?" Sambit ng manananggal. Naglalaway na ito sa pagkauhaw sa dugo. Bakit naman po? Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang mabibiktima? Kung ako kasi ang tatargetin mo, baka hindi ka mabusog. Sa totoo lang yan, vegetarian ako. Hindi ako malusog na tao kagaya ng iniisip mo. Kaya tiyak, masasayang lang ang pagod mo. Bitin ka sa makakain mo." Wika pa ni Mang Ruben habang dahan-dahang umaatras upang lapitan ang punong kahoy. "Hangal! Hindi na mahalaga kung vegetarian ka o masiba kang kumain. Ang mahalaga lang sa akin, mapatay ka upang wala nang makaalam sa tinatago kong sekreto. Kaya naman, magdasal ka na." Sumugod na si Mrs. Gomez ng napakabilis. Sa pagkataranta ni Mang Ruben ay napadapa na lang ito sa kalsada. Sinubukan siyang dagitin ng manananggal pero hindi siya naabot nito. Bumalik ito sa dating pwesto at tinignan si Mang Ruben na nakadapa pa rin. Nainis ito nang dahan-dahan na gumapang si Mang Ruben patungo sa kabilang bahagi ng kalsada. Nahalata ni Mrs. Gomez na parang may pinaplano si Mang Ruben. Napansin niya ang sanga ng punong kahoy sa gilid ng daan. Mukhang balak mong kunin yan, ha? Sige, tignan natin kung maabot mo pa yan nang hindi kita napupuruhan. Wika ng manananggal at nagbuhat ito ng malalaking bato galing sa ibabaw ng nakatumpok na mga bato mula sa damuhan. Lumapit ito sa bandang ibabaw ni Mang Ruben at isa-isang ibinagsak ang mga bato. Sunod-sunod na nahulog ang mga ito habang gumagapang pa si Mang Ruben.
Natigilan ang lalaki nang mapansin ang anino ng mga bato. Napatingala siya sa ere at laking gulat niya nang isa-isang magbagsakan ang mga bato patungo sa kanya. Nagpagulong-gulong si Mang Ruben sa gitna ng kalsada upang hindi matamaan ng mga bato hanggang sa makarating ito sa kabilang bahagi. Maswerte siyang nakaabot dito at nakuha iyong sanga ng punong kahoy. Tumayo si Mang Ruben upang hanapin ang manananggal, pero pagtingala niya sa ere ay nawala na lang ito bigla. Hinanap niya ito sa buong paligid pero hindi niya makita pa. Gayunpaman, ramdam ni Mang Ruben na nasa malapit lang ito at nagmamasid. Mapuno ang lugar kaya malakas ang kutob niyang nagtatago lamang ito sa mga puno. Mukhang sinusubukan itong ikubli ang sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa kadiliman. Hinanap ng mabuti ni Mang Ruben kung saan posibleng pinagtataguan ng manananggal, pero hindi niya matukoy kung saan ito eksaktong nagtatago sa mga nakapaligid na puno. Masyadong madilim ang mga sanga ng puno, kaya nahihirapan siyang hanapin ito. Dahil dito, nagpasya na lamang siya na umatras at umuwi na sa kanilang bahay. Tutal, wala rin naman siyang laban sa aswang na iyon kahit pa may hawak siyang sanga ng kahoy. Alam niyang hindi niya rin mapapatay ang ganitong aswang gamit lang ang kapirasong punong kahoy. Baka mauna pa itong maputol bago pa man niya masugatan ang manananggal. Subalit sa pag-alis ni Mang Ruben ay nakaramdam ito ng mga kaluskos sa paligid. Nagmumula ito sa mga mayayabong na puno. Kaya naman malakas ang pakiramdam niya na sinusundan pa rin siya ng manananggal. Walang iniwang salita si Mang Ruben habang matuli na naglalakad sa gilid ng kalsada. Bit-bit pa rin ito iyong sanga upang gamiting pangdepensa sa sarili. Habang patuloy na binabagtas ang kalsada, ay naririnig ni Mang Ruben ang huni ng manananggal. Para itong ibon na humuhuni, ngunit sa kakaibang tunog at nakakakilabot na paraan. Kaya naman, hindi maiwasang manindig ang balahibo niya. Sa lahat ng karanasan niya sa mga aswang, ay hindi niya maitatanggi na ngayon lamang siya kinilabutan ng ganito. Mukha siyang magdidiliryo tuwing napapakinggan ang kakaibang huni ng manananggal. Kasabay ng paghuni ay siya namang pag-andap-andap ng mga ilaw na parang mapupundi. Dahil dito, mas binilisan palalo ni Mang Ruben ang paglalakad. Nanlalamig na sa takot ang katawan niya. Dahil kasabay ng pagsunod ng aswang, ang malakas na hampas na hangin na may dalang lamig. Tila tinatangay siya ng hangin sa ibang direksyon. Nang nakaliko na sa may kanto, ay nagulat na lang si Mang Ruben nang bigla siyang may nakabangga ang lalaki. Nagkauntugan ang kanilang mga ulo at pareho silang bumagsak sa kalsada. Nanakit ang puwitan ni Mang Ruben nang mapatingin siya sa taong nakabanggaan niya. "Edward?" Nauutal na sambit ni Mang Ruben. "Tay?" Gulat naman na tugon ng binata. Tinulungan kaagad ni Mang Ruben na makatayo ang anak. Pagkatapos nito, ay dali-dali niyang hinila si Edward papasok sa barangay nila. Nagtataka man ang binata sa ikinikilos ng ama. Halata ang takot nito sa mukha. "Bakit gabi ka na namang umuwi?" tanong ni Mang Ruben. Kasi po tay, may ginawa pa kaming activity sa school." "Ba't parang nagmamadali kayo? May problema po ba tay?" tanong na nagtataka ni Edward. Wala naman. Sige na, magmadali na tayo umuwi. Baka abutan pa tayo ng ulan." Tugon ni Mang Ruben, at nang makarating sila sa bahay, ay agad-agad sinara ni Mang Ruben ang pinto. Sumilip muna sa bintana ang matanda bago niya ito isinara. Bagamat nagtataka, ay hindi na lang ito tinapunan ng pansin ni Edward. Naupo na lang siya sa lamesa. Matapos niyang ipatong ang bag sa upuan, sakto lang din nakatatapos ng magluto ni Aling Amor ng kanilang magiging hapunan.
kaya nagsiupuan na sa lamesa ang mag-anak. Samantala, sa bahagi naman ng dalawang kaibigan ni Benjo, nag-aagaw na rin ang dilim at liwanag sa paligid ng kagubatan. Pero dahil sa sobrang determinado si Raymond na mahanap ang nawawalang kaibigan, nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad. Walang ibang iniisip kundi ang mahanap si Benjo. Tila nagbabadya pa ang malakas na pag-ulan na darating sa loob ng gubat na pinasok nila. Hindi na lang ito simpleng pag-iimbestiga dahil mukhang tingin ni Francis ay naliligaw na sila. Puro puno lang ang nakikita nila sa paligid. Walang kabahayan na malapit, pati mga ugong ng sasakyan ay hindi na rin naririnig. Tila tinakpan na ng mga dahon ang ingay ng malaking syudad. Malayo na ang kanilang narating. Natakpan na ng dilim ang buong paligid, kaya mahirap nang makita ang daan papabalik. Subalit, sa halip na umuwi, ay nagpasya pa rin si Raymond na suyurin ang kasulok-sulukan ng gubat sa pagbabaka sakaling makatagpo ng anumang clue na makakapagturo mula sa kinaroroonan ni Benjo. Maswerte na lang at may dalang lighter si Francis, kaya may nagagamit silang tanglaw sa dilim ng kakahuyan. Hindi ganong visible sa kanila ang buong paligid dahil sa maiksi lang naman ang naaabot ng liwanag ng lighter. Medyo nakakaramdam na rin ng gutom ang dalawa dahil sa walang tigil na lakaran. "May dala ka bang snacks dyan?" tanong ni Raymond. "Oo, meron. Lagi naman ako nagdadala eh. Anong mas gusto mo? Yung damo o bato?" tanong pa ni Francis. "Sira ulo, pagkain ang tinutukoy ko, hindi yung mga pulbos mo." Saway ni Raymond. "Sorry naman, hindi mo kasi nilinaw eh," ani Francis. "O siya, sige, magpahinga na muna tayo rito. Saka na tayo magtuloy kapag medyo nakabawi na tayo ng lakas." "Ano pa nga palang dala mo dyan?" tanong pa ni Raymond habang naupo sa isang malapad na bato sa tabi ng puno. "Mga chips lang meron ako dito, tsaka 2 iced tea." Tugon naman ni Francis at naupo na rin sa tabi ni Raymond. Iniabot niya sandali ang lighter kay Raymond para mahalukay niya ng mabuti ang dalang bag. Tinatanglawan naman siya ni Raymond para makita niya ang hinahanap. Habang nasa kalagitnaan sila ng paghahanap, ay may kung anong naramdaman si Raymond na kaluskos sa di kalayuan. Naitutok niya kaagad ang ilaw sa direksyon kung saan niya ito naramdaman. Isang mahinang paggalaw ang nagaganap sa isang halamanan. Napako ang titig ni Raymond dito, subalit hindi niya pa matukoy kung ano ang pinagmumulan ng paggalaw sa likod ng halamanan. Ilang segundong nakatutok ang ilaw dito at hindi niya ito inilipat sa ibang direksyon dahil gusto niyang malaman kung anong bagay ang pinagmumulan ng kaluskos na iyon. Hinintay niyang may lumabas sa halamanan. Wala namang kamalay-malay si Francis sa ginagawa ni Raymond at mabilis niyang inagaw ang lighter mula rito para itutok sa loob ng kanyang bag. Agad dumilim sa may bahaging halamanan nang mawala ng ilaw, kaya tanging mahihinang yabag lamang ang nararamdaman ni Raymond na gumalaw papalabas mula sa halamanan. Hindi niya tuloy natuklasan kung anong bagay ang lumabas rito. Ganun pa man, nahagip pa rin ito ng matalas niyang paningin. Isang pares ng matang nag-iilaw sa kadiliman ang nakita niya na nagtago sa likod ng puno. Kinabahan siya sa kanyang nakita. "Pahiram nga ako ulit niyan." Inagaw ni Raymond ang lighter mula kay Francis at mabilis tinutok sa puno. Kumalat naman ang liwanag sa katawan ng puno, ngunit walang nakitang kahit ano doon si Raymond. Nagtataka si Francis. "Ano bang tinitingnan mo riyan?" tanong pa ng binata na nakakunot ang noo. Hindi niya sigurado kung ano ang nakita ng kaibigan, pero may halong takot ito na nakatitig sa puno. Bahagyang nanginginig pa ang isang kamay nito
habang tinatanglawan ang ibabang bahagi ng puno. Para kasing may nakita ako, sambit ni Raymond. At ano namang nakita mo dyan, ha? Tinutukan ng tingin ni Francis ang puno, subalit wala itong makitang kakaiba. Binaling niya uli ang tingin kay Raymond. Wala namang kakaiba. Pagtataka ng binata. May nakita nga ako, pre. Para siyang aso na mukhang kambing. Basta, hindi rin ako sigurado kaya hindi ko may paliwanag. Ani Raymond. Naku, baka gutom lang yan. Ito kumain ka na muna. Sabay itinapon ni Francis ang chips kay Raymond. Napatulala na lang si Raymond sa pagtitig sa puno at inisip na baka namamalikmata lang siya sa kanyang nakita. Pero malinaw pa ang paningin niya nang mahagip niya ang mata ng nilalang na mabilis gumapang patungo sa puno. Pero hindi lang siya sigurado kung hayop pa ito o isang hayop na hindi pangkaraniwan. Masyadong mapula ang mga mata nito at mahaba ang mga kuko. Kung ibabase niya ito sa ibang hayop, ay para itong malaking daga na may mukha ng isang tao. Nakakapangilabot kung isipin. Mabuti na lang at hindi niya ito natutukan ng ilaw. Kundi makikita niya ng buo ang totoong itsura nito at baka mawala pa siya sa ulirat dahil sa sobrang takot. Lingid sa kaalaman ni Raymond, ay isang sigbin ang nagpakita sa kanya. Nagtago ito sa dilim para pagmasdan ang mga galaw nila. Inutusan ito ng dayuhan na lalaki na lumabas para magmanman sa mga tao na nagbabalak pumasok sa kanyang teritoryo. Marami pa ang mga kauri nito sa kuweba, subalit isa lang ang pinakawalan ng lalaki upang hindi makaagaw pansin sa marami. Balak niya silang gamiting espiya upang mangalap ng mga impormasyon sa mga tao para sa kanyang mga plano. Matapos kumain ay nagpatuloy muli sina Francis at Raymond sa paghahanap kay Benjo. Lumalalim na ang gabi. Subalit hindi pa rin sila nakakahanap ng kahit maliit na ebidensya na nagsasabing dito nga sa kagubatang ito nagawi ang kanilang kaibigan. Pawang mga bakas lang ng paa at isang sapatos ang natagpuan nila. Pero ang taong hinahanap nila ay hindi pa rin nila makita. Masyadong malaki at malawak ang kagubatang ito. Kaya tiyak mahihirapan silang tukuyin ang lokasyon ni Benjo. Naisip ni Raymond na malamang ay itinatago ng mga kidnappers sa lugar kung saan bihira lamang mapuntahan. Kaya naman, napagdesisyonan ni Raymond na hanapin si Benjo sa mismong pusod ng kagubatan sa pagbabakasakaling dito nila ito makikita. Sa paglalakad-lakad nila ay napadpad sila sa isang batis na napapaligiran ng mga bato. Maliit lamang ito pero dumudugtong ito sa isang talon na umaagos mula sa tuktok ng bundo. Nang makarating dito, ay nagpasya muna silang magpahinga pansamantala para maghugas ng mga paa. Puno na ng putik ang mga sapatos nila, kaya nahihirapan silang maglakad-lakad dahil sa lupang nakadikit sa kanilang sapatos. Bakit ba tayo nandito, Mon? Masyado nang malayo to. Tanong pa ni Francis kay Raymond habang tinatanggal niya ang sapatos sa kanang paa. Hinubad niya rin ang medyas niya para mapasingaw ang mga paa niyang naiinitan sa loob ng sapatos. Napatakip kaagad ng ilong si Raymond nang sumabog ang mabahong amoy ng paa ni Francis. Daig pa niya ang nakalanghap ng amoy ng patay na daga. Lintik! Ilayo mo nga sa akin yung paa mo! Ang baho! Ani Raymond. Sus, ang arte naman ito. Akala mo kung sinong mabango ang paa. Pareho lang naman tayo ng amoy ng medyas Saad pa ni Francis, sabay pinagpag sa bato ang medyas. Upang mabawasan ang pawis na naistak rito, mas lalo tuloy sumabog sa ilong ni Raymond ang napakabahong amoy ng medyas ni Francis. Nananadya ka talaga Inis na umata si Raymond para lumayo kaunti kay Francis.
Ang arte talaga nito, parang ewan. Masungit na lumapit sa batis si Francis para hugasan ang mga paa niya. Linisin mo mabuti yan para matanggal ang amoy. Mas maganda kung kikiskisan mo yun ng bato para matanggal na rin yung mga alipungan mo. Marami namang bato dyan. Gamitin mo yun. Wika pa ni Raymond. Pag di ka pa tumahimik dyan, ipapakain ko talaga sa iyo itong pako. Sige ka. Pananakot pa ni Francis dahil sa inis kay Raymond. Ano sinasabi mo? Inaasar mo ba ako? Natawa na lang si Francis at nagsimula ng hugasan ang mga paa niya sa tubig. Naghanap siya ng bato sa ilalim, pero dahil natatakpan ng makapal na ulap ang buwan, kaya wala siyang masyadong makita sa ilalim. Wala siyang maaninag na bato. Nilusong niya na lang ang tubig at nangapa sa ilalim nito. Hoy, ano bang ginagawa mo riyan? Nakatuwad ka pa? Manghuhuli ka ba ng palaka? Tanong pa ni Raymond habang kasalukuyan rin tinatanggal ang sapatos nito. Nilagay niya ang mga medyas sa isang bato katabi niya. Tumahimik ka nga dyan, nangangapa ako ng bato. Sagot pa ni Francis. Patuloy ito sa pangangapa sa ilalim ng tubig. Talagang naniwala ka sa sinabi ko, no? Binibiro lang naman kita. Umahon ka na riyan, baka tangayin ka pa ng agos. Ang lakas pa naman, no? Wika ni Raymond. Pero hindi siya pinansin ni Francis at nag-focus na ito sa ginagawa. Habang kinakapa ang ilalim, ay may biglang nahagip na anino si Francis na matuloy na dumaan sa kabilang bahagi ng batis. Mabilis lang ang pangyayari. Subalit hindi pa rin iyon nakaligtas sa paningin ng binata. Lintik, ano yun? Hindi siguradong wika ni Francis sa nakita. Pero malakas ang kutob niya na hayop iyon na mayroong 4 na paa. Isang hayop na hindi niya pa matukoy kung anong itsura. Hinanap niya kung saan ito pumunta. Pero hindi niya na ito naabutan sa bilis ng pangyayari. Ang bilis nitong nawala sa kadiliman. Hoy! Ano bang ginagawa mo dyan? Umahon ka na nga! Lumapit si Raymond sa batis nang mapansing nakatulala lang si Francis. Napako ang tingin nito sa damuhan. Ano bang tinitingnan mo dyan? Tanong ni Raymond. Para kasing may nakita ako. Sagot ni Francis. Nakita? At ano naman yun? Sinundan ni Raymond ng tingin kung saan nakatutok ang mga mata ni Francis. Parang aso. Hindi pala. Para siyang kambing. Basta kakaiba ang itsura. Nanginginig na boses na wika ni Francis. Nanlamig naman sa takot si Raymond nang marinig ang mga sinabi ng kaibigan. Kung ganun, nakita rin pala ni Francis ang nakita niyang nakakatakot na nilalang kanina. Saan? Saan mo siya nakita? Tanong ni Raymond. Doon banda. Mabilis siyang dumaan, kaya hindi ko naabutan kung saan siya nagtago. Nauutal si Francis sa labis na pagkabigla. Agad siyang umahon sa tubig nang tapikin siya sa bandang balikat ni Raymond. Kailangan na natin umalis dito. Tara na! Wika pa ni Raymond. Ha? Bakit? Ano ba yun? Natataranta pa si Francis habang ibinabalik sa paa ang sapatos. Nagmamadali na rin magsuot ng sapatos niya si Raymond habang sinisipat ang buong paligid nila. May kung ano siyang nararamdamang kakaiba sa lugar na ito na hindi niya kayang ipaliwanag. Basta, masama ang kutob ko. Maiksing sagot lang ni Raymond pero mababakas sa mukha ang magkahalong kaba at takot. Bilisan mo na magsuot dyan, aalis na tayo! Wika ni Raymond. Binuksan niyang muli ang lighter para ilawan ang buong paligid. Pero wala siyang makita na kahit ano. Teka lang, ano ba kasi yun? Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari. Kinakabahan na si Francis sa pagbabago ng ekspresyon ni Raymond. Napansin niya ang takot sa mukha nito habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Yung nakita mo kasi, nakita ko rin yun kanina. Sambit ni Raymond.
Nanlaki ang mga mata ni Francis sa takot. Ano? Ba't hindi mo sinabi agad sa akin? Nagsitaasan kaagad ang mga balahibo ni Francis dala ng takot. Sira, sinabi ko sa'yo kanina di ba na may nakita ako? Kaso ayaw mong maniwala. O ayan, nakita mo na rin, hindi alam mo na. Pero masama ang kutob ko sa isang yun. Ano bang klaseng nilalang yun? Base sa natatandaan ko, sa mga kinikwento sa akin ni Lolo, isa yung sigbin. Ha? Sigbin? Ano yun? Ang sigbin ay isang uri daw ng nilalang na bihira makita sa kagubatan. Nagiging bihira ito dahil para silang invisible sa paningin ng tao. Sinasabing alaga raw ito ng mga aswang at mangkukulam. Katulad ng mga aswang ay pumapatay at kumakain din sila ng tao. Subalit, mas mabangis pa sila sa mga leon o lobo kung pumatay. Paliwanag ni Raymond sa kaibigan. Kalokohan! Ba't mo sinasabi ang mga bagay na iyan? Di ba? Hindi ka nga naniniwala sa mga aswang? Saad ni Francis. Ngayon, parang unti-unti na ako naniniwala sa kanila. Sagot naman ni Raymond na itinapat niya agad ang ilaw sa may halamanan sa di kalayuan sa kanila nang may maramdamang mahinang pagkaluskus mula roon. Ilang segundo niya itong tinutukan ng ilaw at makaraan ng ilang sandali ay lumitaw na ang isang paris ng matang nagliliwanag mula sa madilim na bahagi ng halamanan. Hayop! Ano yan? Gulat na bulalas ni Francis. Sigbin nga yan! Halika na! Umalis na tayo! Wika ni Raymond, sabay hinila na si Francis papalayo sa lugar. Nagtatakbo sila ng mabilis sa kakahuyan habang panay ang lingon ni Raymond sa likuran. Nararamdaman niyang sinusundan sila ng sigbin at parang nagtatawag pa ito ng mga kasama dahil umuungol ito habang nakabuntot sa kanila. Parang iyak ng bata ang ungol nito na may kasamang pag-angil. Hindi maipaliwanag ni Raymond ang takot na nararamdaman nila sa mga oras na yun. Kakabog-kabog ang dibdib nila habang matuloy na binabagtas ang masukal na bahagi ng kagubatan. Daig pa nila ang hinahabol ng aso. Hindi na nila alam kung saan sila magtatago o kung may bahay bang malapit na pwede nilang pagtaguan. Nagsimula na ring bumuhos ang ulan, kaya unti-unting bumagal ang takbo nila. Napakalamig na ng paligid at napakalakas na rin ang hangin. Bumabayo ito ng malakas na animoy hinaharangan nito ang tinatahak nilang daan. Wala na silang naaaninag dahil sa pagsulpot ng hamog at makapal na ulap, dulot ng malakas na ulan. Basang-basa na sila at giniginaw sa lamig. Subalit, patuloy pa rin sila sa kanilang pagtakbo. Tila hindi mapipigilan ng sama ng panahon ang dedikasyon nilang mabuhay sa gitna ng panganib na sinusuong nila sa mga oras na iyon. Gayunpaman, hindi pa rin kayang tapatan ng tibay ng pagpupursigi ang pagod na kanilang pinagdadaanan. Nakakaramdam na ng pagod si Francis dahil sa walang tigil na takbuhan. Gusto niya nang bumigay pero hinihikayat pa rin siya ni Raymond na magpatuloy lang sa pagtakbo. Hanggang kailan tayo tatakbo mon? Pagod na ako. Tanong pa ni Francis na hinihingal kabayo na sa sobrang pagod. Hanggang sa mailigaw natin ang nilalang na iyan. Tumakbo ka lang. Tugon ni Raymond sa kaibigan. Ano? Paano naman natin maililigaw? Dito nga yan nakatira. Tayo pa nga ang maililigaw niyan dahil sa ginagawa natin. Ba't hindi na lang natin siya harapin at labanan? Tutal, dalawa naman tayo at nag-iisa lang yan. Ano sa tingin mo? Hindi, tatakbo lang tayo ang matakasan natin yan. Hindi tayo gagawa ng anumang kabulasdugan dahil maaari tayong mamatay. Kapag sinubukan natin gawin yung iniisip mo, kaya nga yan magpatumba ng isang kalabaw sa isang atake lang. Tayo pa kaya? Tanggi pa ni Raymond dahil naniniwala ito na mas magiging komplikado lang ang sitwasyon nila kung susubukan nilang harapin ang sigbin na iyon. Sa talas ng mga kuko nito at pangil
ay mamamatay lang sila ng walang kalaban-laban sa ilalim ng bangis nito. Hindi pa nila alam kung papaano ito pumatay, kaya posibleng magiging pagkain lang sila nito kapag nagpadala sila sa silakbo ng damdamin. Mas mainam kung lalayuan na lang muna nila ito para mapalayo din sila sa kapahamakan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 14. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.